Papunta sa isang liblib na baybayin ang barko ni Ilian nang muling magkaroon ng sapat na lakas si Melis upang makatayo. Minamasdan niya ang abot tanaw nang hindi nangangahas magsalita. Ang mga araw na ginugol sa barko ay naglantad ng isang mundong kung saan bawat desisyon ay maaaring magpasiklab ng galit ng koalisyon o ng kontinente. Alam ni Ilian na hindi niya maaaring panatilihin si Melis sa kanyang tabi ng matagal. Ang isang survivor mula sa kontinente ay umaakit ng mga tanong at hinala. Ang mga pantalan na tumatanggap sa mga independyente ay nabubuhay sa patuloy na tensyon. Palihim silang nakikipagkalakalan, laging handang burahin ang kanilang mga bakas sa unang senyales ng panganib. Natuklasan ni Melis ang isang pampang kung saan ang ilang nayon ay namumuhay sa pagitan ng lihim at tibay ng loob. Ang mga komunidad na ito sa gilid ng mundo ay nagsisilbing hintuan ng mga itinakwil na tripulante. Pinaghalo nila ang mga tradisyon ng kontinente at ang mga gawin ng dagat na minana mula sa matatandang pirata. Lahat ay tila nakasabit sa marupok na balanse na para bang isang hininga lamang ay sapat upang basagin ang katahimikan. Iminungkahi ni Ilian na iwan si Melis sa isa sa mga kalyadong pantalang ito. Nakaramdam siya ng matinding pag-aalangan. Wala na siyang babalikan. Ang mundong kilala niya ay naglaho sa apoy ng pag-atake. Isa na lamang siyang survivor na hinubog ng dagat at ng pagkawala. Naunawaan niya na si Ilian ay hindi kaaway kundi isang taong hinahabol ng mga puwersang mas malaki kaysa sa kanya. Ang kanyang barko ay may bakas na mga lumang labanan at mga marka ng permanenteng pagkatapon. Ang ganitong buhay ay nagdulot sa kanya ng parehong takot at paggalang na naglalantad sa mabagsik na realidad ng mga independyente. Pinag-uusapan ng mga mandaragat ang mga tubigan na kontrolado ng koalisyon kung saan ang bawat barkong walang alyansa ay hinahabol ng walang awa. Ikinukwento rin nila ang mga intensyon ng kontinente na tinitingnan ng mga malalayong lupain bilang mga lugar na dapat pagsamantalahan sa halip ng mga kanlungan. Unti-unting nararamdaman ni Melis ang lalim ng isang mundong hinusgahan niya ng napakabilis. Sa sandaling aalis na siya sa barko, nag-atubili siya. Ang pantalan ay nag-aalok ng relatibong seguridad, ngunit ang dagat ay tila nakaugnay na ngayon sa kanyang kapalaran. Alam niyang hindi pa siya handang harapin mag-isa ang mga hindi tiyak na ruta ng kontinente. Si Ilian ay nagiging, kahit labag sa loob, ang tanging angkla niya sa hinating karagatang ito. Nang muling magliyag ang barko, si Melis ay nanatiling sakay, tahimik. Ang kanilang alyansa ay nananatiling marupok, binuo mula sa pag-iingat at pangangailangan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, naramdaman niyang ang kanyang kinabukasan ay nakatali sa gumagalang tripulanteng ito na naglalayag sa gilid ng lahat ng batas.